Gusto ko nang makipaghiwalay hindi dahil may afam, kundi pagod na ako. Mag 6 years nang paulit-ulit na hindi ko alam kung kailan matatapos. Na pati pagpapaligo ng anak niya malaking bagay na sa kanya. Na dapat ako lang yung gagawa kasi ako yung nanay. 2019 nung makilala ko siya, he's my best friend boyfriend and I'm his girl best friend. Her GF cheated on him, teasing someone nakagroup lang din namin or tropa. After that, they broke up and niligawan niya ako. Hindi ko pa naman siya sinasagot pero pinagkalat na niyang kami. Hinayaan ko na lang hanggang sa unti-unti ko na lang tinanggap. Fast forward ay by next year nabuntis ako. Nung una okay naman at binibigyan niya ako ng pagkain kung ano yung gusto ko. Pero nung nagtatlo at 4 na buwan na ay nawala ng parang bula. Na kahit nagme-message ako sa kanya ay walang scene or reply. One time niyaya ako ng friend ko kasi birthday ng anak niya. At sinundo rin yung tatay ng pinagbubuntis ko. Nung una wala akong pake, ni ayaw ko siyang makita. Pero wala mahal ko kaya pinatawad ko. Overnight kami nagsama but back to reality ay nawala na naman siya. When I had a check-up, required agad sa akin na magpa-ultrasound kasi hindi makita yung heartbeat ng bata. Ang dami ko kasing ininom dati para lang makuha siya kasi nga sa laki ng galit ko sa tatay niya. Na which is alam kong mali. When I told him, he gave me enough money for the ultrasound. And luckily kaya pala hindi nagka-heartbeat si baby kasi nakakulob sa tiyan ko, yun bang nakadapa. Fast forward ay nanganak ako at the same year. Nung 1 month na yung anak ko, dinala ko ng tatay niya sa bahay nila to celebrate his 1 month old. Pagkapasok ko sa bahay nila ay say good evening sa mama niya pero hindi sumagot. Alam ko namang simulat sa pulay ayaw nila sa akin kasi nga I'm a single mom. Then ang unang bungad na tanong sa akin ay kung iyakin daw ba yung baby ko. Then sabi ko hindi naman. Fast forward ay naging maayos naman ang trato nila sa akin kahit na ganon. In 5 months, pinapatulog ng partner ko yung anak namin while ako nagkakalikot ng phone niya. At nakita ko na nakipagbalikan pala siya sa ex niya while buntis ako. Na just to skip the responsibility kasi alam niyang hindi ako tanggap ng pamilya niya. Sobrang sakit kaya nagrebelde ako at gumanti ako. Nagkajowa ako at may nangyari sa amin pero sinabi ko yun sa kanya kasi nga hindi kaya ng konsensya ko. Pinatawad niya ako at wag ko na raw uulitin kasi ang pangit daw isipin na nagpapagalaw ako sa iba. Ang sabi ko lang, pasensya na gumanti lang ako pero hindi ko naman alam na aabot sa ganun ang paghihiganti ko. Umabot pa sa ilang pagtatago niya sa akin ng sikreto at gumanti ulit ako at ang sabi ko matira matibay na lang tayo. Fast forward, my mom decided na pagtapusin ako ng pag-aaral. Nung una okay naman, walang problema kasi nakakapagtrabaho siya at binibigyan niya ako. Hanggang sa may bonus na siya at wala siyang balak na bigyan ako. Na kung hindi ko pa malalaman, hindi ako bibigyan. Tapos sabi niya pa sa akin, hindi ko ba dapat enjoyin yung perang pinaghirapan ko? Doon ako nanlamig na para bang walang parte ang anak niya sa perang pinaghirapan niya. Na kasi yung tipo na walang emotional intelligence. Pababayaan kang umiyak, hahayaan kang matulog ng masakit ang dibdib. Sa sobrang pag-overthink ko ay naging rebelde na naman ako. Na kasi nga hindi matahimik yung isip at kaluluwa ko. Sabi ko nga sa kanya, anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ko ginaganito? I even ask Lord kung deserve ko ba to. Hindi lang isang beses niyang ginawa yun sa akin at nasundan pa ng ilang ulit. Nasa sa kanya lahat ng red flag. At ito pa yung mas masakit. Bakasyon at wala kaming pasok ng almost 2 months. Na kaya I decided na mag-extra sa dati kong pinagtatrabahuhan. Na kasi nawalan siya ng trabaho na pati na rin yung papa ko kaya nagtrabaho ako para may pera ako. May nasahod pa siyang 3K pero hindi na niya ako binigyan ni piso. Alam niya kasing mas malaki daw yung sinahod ko sa pinagtrabahuhan ko. At nung may natanggap siyang pera galing sa gobyerno na 10K, binigay niya sa akin noon ay 1K lang. Masakit sa akin kasi nag-aaral ako at hindi basta-basta yung gastusin. Ngayon meron ako na-meet na afam. Siya lahat yung nagpo-provide sa akin pero binabagabag ako ng konsensya. Na minsan sa sakit ng ulo ng mga ginagawa niya gusto ko nang makipaghiwalay. Hindi dahil may afam ako kung hindi dahil pagod na yung utak ko. Mag 6 years nang paulit-ulit at hindi ko na alam kung kailan matatapos. Dati pa naman gusto ko nang umuwi na lang sa amin pero naawa ko sa anak ko. Na nai-stress na yung utak ko. Na kahit na wala siyang pasok para akong sirang plaka na pagpapaligo ng anak niya malaking bagay pa yun sa kanya. Na dapat ako lang yung gagawa kasi ako yung nanay. Lahat red flags. Mami, need ko ng advice. Ano ba yung dapat kong gawin? Letter sender, Lena ng Davao. Ari naman kung makapagreklamo na red flag si lalaki, isa ka rin naman. Mindset mo na kapag niloko ka, isasabak mo rin sa gera yung kipay mo. Naman lalaki ka, sabay makukonsensya ka. Papaanong hindi ka makukonsensya, pinagsasabay mo? Reklamo ka pa na 6 years nang paulit-ulit, hindi mo naman maiwan ante, na ayaw mong mabakante. Anong kaimehan mo yan ha? Yung nanay mo isa rin, na pagtatapusin ka, tapos ipapa-shoulder mo at isisilip mo sa partner mong isa't kalahating walang kwenta. Pero nagtitiis ka, na kaya ka nga nagka-afam, diga? Mas masakit sa ulo yung nagtitiis pero hindi makaalis. Pinatunayan mo pa talaga sa binan mong hilaw na kaayaw-ayaw kang talaga. Good luck na lang sa mga susunod mong in-laws kasi ganyang assorted na yung binhi. Nasasabihin mo pang hindi dahil sa afam kaya ka nagkakaganyan. Yun, wag kang eme. Iwan mo yung Pinoy kasi wala namang kwenta. At wag kang swapang sa lalaki. Alam nyo kaya yung iba nawawalan? Dahil sa mga kagaya nyong takot mabakante.